Hello mga listeners! Ako si Nancy, isang babaeng maganda pero mahirap. Nagipit ako sa pagpapagamot sa mahal kong lola, kaya pumayag ako na magkaanak sa isang lalaki na hindi ko naman asawa. Ang plot twist ay hindi rin alam ng lalaki na magkakaanak kami. Kung paano? Tunghayan ang nakakakilig at nakababaliw na kwento ng aming buhay pag-ibig. Isang araw nang sila ay mamalengke, napansin ni Doña Luz ang angking kagandahan ni Nancy. Dangan nga lang ay laging pawisan at hindi na nakakapagsuklay. Malamang ay amoy isda at baboy na rin ang kawawang bata. Hanga din siya sa sipag at kabaitan ng batang ito. Ang lahat ay gagawin para sa kanyang lola na nagpalaki sa kanya nang mawalan ng mga magulang. Good morning, Nancy! Okay na ba ang lahat ng orders ko? Magiliw na tanong ng Donya. Naku, sandali lang po. Ihanda ko pa lang po. Tinanghali po kasi ako ng pagtitinda dahil pina-check up ko pa si Lola. Matindi po yung ubo niya at sipon. Sabi ni Nancy at dali-daling ibinasta ang mga order ng Donya. Naku, walang problema dyan. Makapaghihintay naman kami. Habang naghihintay sa kanyang pinamili, ay tinitigan ng Donyang mabuti si Nancy. Kung hindi raw kasi naging mahirap ang buhay ni Nancy, ay pwede ito na maging artista. O kaya ay modelo. Napakaganda kasi ng mukha nito at pati katawan nito ay pansin ang hubog. Nang makuha na ang pinamili at nasa kotse na, ay hindi mapakali ang Donya. Hanggang sa makarating sa bahay ay may nabubuo siyang plano sa isipan niya. Masama kaya itong iniisip ko? Para magkaapo ay magbabayad ako ng babae na sisipingan ng anak ko. Pero hindi niya alam. Ang bulong ni Doña Luz. Ilang araw din niya itong pinag-isipan at si Nancy ang nasa isip niyang kausapin. Kinabukasan, agad na pinuntahan ng Donya ang dalaga pero sarado na ang tindahan ni Nancy. Hudyat kaya ito na masama ang binabalak ko. Ngayon lang nagsara sila, Nancy. Ano kaya nangyari? Baka ang lola na naman niya ang dahilan. Ang pagtatakang tanong niya sa sarili. Biglang nagring ang telepono ni Doña Luz. Tinignan niya iyon at nagulat siya na tumatawag si Nancy sa kanya. Hello po, Doña Luz. Pasensya na po kayo. Hindi po ako nakapagtinda ngayon. Nandito po kami sa emergency room ng lola ko. Tumawag lang po ako dahil alam ko nadadaanan niyo ang mga orders niyo. Pasensya na po talaga. Huwag kang mag-alala, iha. Pwede namang sa ibang araw na lang yung mga orders ko. Teka, may maitutulong ba ako? Sa ngayon po ay may pera pa naman po ako. Huwag lang sanang lumala yung kalagayan ng lola ko. Sige. Tumawag ka na lang kapag may kailangan ka. Huwag kang mahiya Ang sabi ng Donya na halata ang malasakit sa boses. Hindi kasi ito katulad ng ibang mayayaman na mata pobre at mapangliit sa mahihirap. Maraming salamat po. Napangiti pa ang dalaga dahil bihira ang katulad ni Doña Luz na napakabait at down to earth pa. Mukhang hindi matutuloy ang plano ko. Hindi bale. Baka sa susunod na lang. Bulong niya sa sarili. Naiiling siya at disappointed. Kinagabihan ay nakaabang na naman si Doña Luz sa anak niya. Kumusta po kayo, Mama? Masaya ba ang araw niyo? Gaya pa rin ng dati, anak. Halika, kumain na tayo. Kumusta naman sa opisina? Marami pong problema sa planta, pero naayos din naman na po. Kapag may asawa at anak ka na, may inspirasyon ka na kaya madali mo na lang masasolve ang mga problema dahil may katuwang ka na. Malapit na rin siguro yan, Mama. Kasi minsan, parang nabubugnot na rin po ako sa trabaho. Umakyat na si Luis sa kanyang kwarto pagkatapos kumain. Bago matulog ay uminom na muna siya ng kaunting alak, pampatulog at pamparelax niya mula sa maghapong pagod sa opisina. Bago naman matulog si Doña Luz, ay tumawag na naman si Nancy sa kanya. Magandang gabi po. Magalang na bati niya. O ikaw pala, Nancy. Bakit napatawag ka? Tanong ng matanda
Nakaramdam siya ng kaunting pag-asa, baka maituloy pa niya ang kanyang plano. Hello po, ma'am. Kailangan po palang maoperahan ng lola ko sa lalong madaling panahon. Nahihiya po ako sa inyo pero wala na po akong ibang malalapitan. Pasensya na po sa abala. Huwag ka mag-alala. Sige, bukas magkita tayo ng maaga. Iti-text ko sa iyo ang lugar. Maraming salamat po. Good night po. Bukas na lang po, ma'am. Kinabukasan ay nagkita nga sila sa sinabing lugar ng ginang, sa isang magarang coffee shop kung saan ay panay senior citizens at businessmen ang kadalasang customers. Magandang araw ho. Bati niya nang makalapit na ito sa lamesa ni Doña Luz. Maupo ka, iha. Sabi ng matanda sabay senyas sa upuan. Salamat po. Matagal na tayong magkakilala, Nancy. Parang anak na ang turing ko sa iyo. Kaya magsabi ka kung ano ang kailangan mo. Malaking halaga po ang kakailanganin para sa operasyon ni Lola. Kayo lang po yung naisip ko na lapitan dahil wala na po kaming mga kamag-anak. Yung mga kaibigan ko naman ho ay pareho ko lang din pong gipit kaya gustuhin man nila akong tulungan ay wala rin silang magagawa. Dadiretsuhin na kita. Bago pa magkasakit ang lola mo, ay may iaalok sana ako sa'yo. May ipapagawa sana ako sa'yo pero pinag-iisipan ko pa ng maigi. Hindi naman sa sinasamantala ko ang pangangailangan mo, pero baka sakaling makatulong. Sa pagkakataon na po ito, ay kahit na ano po gagawin ko, mabuhay lang po si Lola. At nagsimula na ngang maiyak ang dalaga. Gusto ko na kasing magkaroon ng apo. Pero ayaw pang mag-asawa ng anak ko. Ikaw sana ang gusto kong maging nanay ng magiging apo ko. Paano po kung hindi ako gusto ng anak niyo? Hindi kanya makikilala at hindi mo rin siya makikilala. Magkakaanak lang kayo. Kung hindi okay sa'yo ay okay lang sa akin. Kung hindi okay sa'yo yung ideya, patawarin mo ako kung sa tingin mo, ginagamit lang kita. Wala po akong ibang mapagpipilian sa ngayon, kaya pumapahig na po ako. Nanginginig ang mga kamay ng dalaga. Binigyan ng matanda ng tseke si Nancy at sinabing ipa-opera na muna ang kanyang lola at kapag magaling na ay saka na siya tawagan. Agad na dinala ni Nancy ang tseke sa ospital at pinasimulan na ang operasyon ng matanda. Lumipas ang mga araw, matagumpay naman daw ang naging operasyon, kaya nagpapagaling na lang ang lola ni Nancy. Nagtakda sila ng muling pagkikita para mapag-usapan ang kanilang gagawin. Sa araw ng pagkikita ay kinakabahan si Nancy, pero para sa kanyang lola ay titiisin niya ang lahat. Tuwing gabi ay umiinom ang anak ko ng kaunting alak pampatulog. Palaging nakapatay ang ilaw, kaya hindi niya makikita ang mukha mo at hindi mo rin makikita ang mukha niya. Sisipingan mo lang siya hanggang dumating yung araw na magka-baby na kayo. Susunduin ka ng driver mo na nakapiring ang mata mo para hindi mo malaman ang bahay namin. At ihahatid ka ring nakapiring. Kapag nagbuntis ka na, ay dadalhin na kita sa bahay bakasyonan namin sa Mindanao at doon ka manganganak. Mahirap man po sa akin ang pinapagawa niyo, ay susunod po ako sa kasunduan natin. Kayo lang ho ang tumulong sa akin ng mga panahon na matindi ang aking pangangailangan, kaya hindi ko po kayo bibiguin. Salamat naman kung ganon, iha. Ikaw lang din naman ang makatutulong sa akin sa pangarap kong magkaroon ng apo. Magdamag na umiyak si Nancy dahil kahit minsan ay hindi pa siya nagka-boyfriend o nagkaanak. Wala pa siyang karanasan sa pinapagawa sa kanya. Pero nangako siya na hindi niya sisirain ang tiwala sa kanya ni Doña Luz. Naging napakabuti rin kasi nito sa kanya. Hindi nagtagal, sinundo na nga si Nancy sa kanilang bahay na nakatakip ang mga mata. Ginabayan siya ng mama ni Luis hanggang sa kwarto nito. Sa kwarto ay madilim, kaya inalis na ni Nancy ang takip sa kanyang mga mata. Tinabihan na niya si Luis na hiluna dahil sa alak.
Nakatulog din ng sandali na hindi inaasahan si Nancy. Pero nauna naman siyang nagising kay Luis, kaya nahatid na rin siya ng driver sa kanilang bahay. Walang nangyari sa kanila sa unang gabi, pero hindi naman nagalit sa kanya si Doña Luz. Ayaw niyang i-pressure si Nancy at baka bigla itong umatras sa kanilang kasunduan. Nanalig na lamang siya na mangyayari pa rin ang dapat na mangyari. Hindi ako makakaalis sa kasunduan namin hanggat hindi ako nabubuntis. Kaya kailangan may mangyari na sa amin. Bulong ni Nancy sa kanyang sarili. Hiyang-hiya siya sa kanyang gagawin pero wala naman siyang magagawa. Mahal na mahal niya ang kanyang lola at lahat ay gagawin niya para lamang humaba pa ang buhay nito. Nang sumunod na gabi ay naging matagumpay naman ang kanilang plano. Dahil sa alak ay inakala ni Luis na panaginip lamang ang nangyayari sa kanya gabi-gabi. Hindi naman niya matanong sa kanyang ina kung ano ang nangyayari dahil nakakahiya. Tuloy-tuloy na itong nangyari sa loob ng 1 buwan. Nag-pregnancy test na nga si Nancy pero wala pa rin, kaya naulit pa ito ng 1 pang buwan. Muling nag-pregnancy test si Nancy at doon nalaman niya na buntis na nga siya. Nagpaalam si Doña Luz sa anak na magbabakasyon sa rest house para naman malibang muna. At doon sila ni Nancy at lola niya naghintay ng panganganak. Napakalaki pala ng bahay niyo rito sa probinsya. Manghang sabi ni Nancy nang ilibot siya ng Donya. Marami pa kaming ibang mansyon pero wala namang magmamana bukod kay Luis. Kaya magiging mapalad ang anak mo. Dahil sa kanya rin mapupunta ang lahat ng ito. Masakit man kay Nancy na mawawalay din sa kanya ang magiging anak niya, ay natuwa na rin siya dahil magiging maganda naman ang kinabukasan nito at hindi daranas ng hirap tulad niya. Sa kabilang banda ay nagtataka naman si Luis dahil tumigil na ang tila panaginip niya kasama ang babaeng misteryoso. Bakit kaya hindi na ako nananaginip na may kasiping akong babae? Pero parang totoo. Kailan kaya siya babalik? Hindi ko alam kung weird ito pero hinahanap-hanap ko siya. Sana man lang makakwentuhan ko rin siya sa panaginip ko. Walang kaalam-alam si Luis na magkakaanak na siya dahil sa kagagawan ng kanyang ina. Makalipas ang 9 na buwan ay maluwalhating nakapanganak si Nancy ng kambal. Hindi na ito pinakita sa kanya para hindi na magbago ang isip. Nakabalik na rin si Nancy at kanyang lola sa kanilang bahay. Bukod sa perang pampagamot ay binigyan din ni Doña Luz si Nancy ng 100,000 piso para kahit papaano ay may mga perang panggastos pa sila at panimula sa buhay. Umuwi na si Doña Luz sa mansyon at pinalabas na lamang niyang nag-ampon siya ng mga bata. Laking gulat ni Luis nang makita ang ina na may dalang mga bata. Luis, anak! May mga apo na ako. Parehong lalaki ang mga bata. Excited na sabi ng bagong lola. Napakunot ang noo ni Luis. Nag-ampon ka, mama? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na mag-aampon ka pala? Nako, pasensya ka na anak. Hindi ko nasabi sa'yo kaagad. Biglaan kasi. Hindi na muna niya inamin sa anak niya ang mga ito dahil natakot siya kay Luis. Maghihintay na lang muna siya ng tamang panahon. At saka hindi ko alam na uuwi na pala kayo rito. Sana man lang nasundo ko kayo sa airport. Hayaan mo na. At talagang gusto kitang sorpresahin. Namiss kita, anak. Namiss rin ho kita, mama. Mabuti at nakabalik na kayo rito. Akala ko, for good na kayo sa rest house natin. Magtatampo na sana ako eh. Biro pa ng binata. Pwede ba namang hindi na ako bumalik? Eh nandito ka. Naging maayos naman ang lahat sa mansyon. Masayang masaya si Doña Luz at palaging abala sa pag-aalaga sa kanyang mga apo. Ang isa sa mga malalaking kwarto sa mansyon ay pinagawa niyang nursery. Namili din ang Donya ng mga mamahaling gamit ng bata. Napakapalad ng mga bata dahil napakarami na agad nilang gamit kahit nasanggol pa lamang sila.
Si Nancy naman ay sobrang nalungkot sa nangyari sa buhay niya. Hindi siya galit kay Doña Luz, pero pakiramdam niya, isa lang siyang gamit na pinagsamantalahan. Galit din siya sa kanyang sarili kung bakit siya pumayag sa ganoong kondisyon. Hindi man lang niya nakita ang kanyang mga anak. Dahil sa kakaisip ay nagka-anxiety disorder si Nancy. Matyaga naman siyang pinapagamot ng kanyang lola. Nang mag-isang taon na ang mga bata, ay nakakamukha na nga ni Luis ang mga ito, kaya wala nang nagawa pa ang matanda, kundi ang aminin na sa anak niya ang totoo. May tinatago po ba kayo sa akin, Mama? Ha? Anong ibig mong sabihin? Bakit ho kamukhang kamukha ako? Ang mga batang to. Sino ho ba talaga sila? Huwag kang magagalit anak, pero anak mo sila. What? Paano nangyari to, Mama? Bakit hindi ko alam? Wala naman akong asawa. Ang galit niyang tanong. Umupo ito sa may sofa na sa pupa ang ulo. Huwag ka munang magalit sa akin, anak. Ipapaliwanag ko. May binayaran akong babae na sumiping sa'yo ng 2 buwan at sila ang naging bunga. Takot niyang paliwanag. Mahal na mahal niya ang anak niya, pero hindi niya ito masisisi kung kamuhian man siya nito sa kanyang nagawa. Hindi ko maisip na kaya mong gawin yung bagay na yun, Mama. Nasaan na ngayon yung babae? Kailangan nating ayusin ang pinasok mong problemang ito. Nasira ang buhay ng isang tao dahil sa kagustuhan mong magkaroon ng apo. Doon na naisip ni Luis na hindi pala panaginip ang mga nangyari sa kanila noong babae. Inisip tuloy niyang hanapin siya. Halinga kayo mga bata. Anak ko pala kayo. Hindi sinasabi ng lola niyo sa akin. Kaya pala magkakamukha tayo. Sa isang banda, ay pasalamat din ako dahil may mga anak na ako. Sumaya ang bahay nang nagkaroon ng mga bata. Pero mas maganda sana kung may mami rin kayo. Alam ko kung nasaan ang nanay nila. Halika kayo at puntahan natin. Pinuntahan nila sa palengke si Nancy, pero hindi na sila ang nakapwesto roon. Matagal na panahon na pala silang nawala nang magbuntis si Nancy. Hindi nila alam na nagkasakit pala siya sa pag-iisip at kung nasaan na sila ng lola niya. Mama, nakita mo na ginawa mo. Saan natin sila hahanapin ngayon? Paano kung lumala yung lagay ng babaeng yun? Sorry na anak, gagawa ako ng paraan para makita sila. Malungkot na sabi ni Doña Luz. Si Luis naman ay seryosong makita ang nanay ng mga bata. Kahit sa panaginip man lang, na hindi niya nakita ang mukha nito noong panahong magkasama sila. Hindi siya bastang bayarang babae. Kinailangan lang para sa lola niya, kaya niya nagawa iyon. Napakagaling ng plano ng mama niya. Hindi niya inakalang magagawa niya ang lahat ng iyon. Masaya nga ang mansyon dahil may kasama na palagi si Doña Luz sa maghapon at may sumasalubong na kay Luis pag uwi niya sa gabi. Mumunting anghel ang tingin nila sa mga bata. Pero hindi nawawala sa isipan ni Luis ang kanilang ina. Samantala si Nancy naman ay parang nagbabalik na sa dati. Lola, parang magaling na ako. Pwede na po ba ulit tayong magtinda sa palengke? Hindi na tayo babalik sa palengke, apo. Kapag talagang magaling ka na, ay hahanap tayo ng ibang hanap buhay. Ang sabi ng kanyang lola na awang-awa sa nangyari sa apo. Mabuti na lang at may sapat na pera na iniwan sa kanila si Doña Luz para makapagsimula ng panibagong buhay. Samantala, hindi pa rin tumigil sa pagpapahanap kay Nancy si Luis. Wala man lang litrato. Ang alam lang ay Nancy, ni walang apelyido. Tuwing linggo ay namamasyal sila ng mama at ng mga bata. Umaasa din na sana ay makita ang kanilang ina. Nag2 taon na ang mga bata ay wala pa rin ang kanilang nanay. Si Doña Luz naman ay nagkaroon ng malubhang sakit kaya siya ay pumunta sa ibang bansa para magpagamot. Kinailangan na nila ng karagdagang mag-aalaga sa kambal, lalo na ngayon na napakalikot na nila. Magaling na raw po ako, sabi ni Doc. Pwede na raw po ako magtrabaho, basta hindi lang ako ma-stress ng gusto. O sige apo,
Nakikita ko naman na nagbalik ka na sa dati. Mas masayahin ka na ngayon. Naghanap si Nancy ng trabaho sa paligid-ligid hanggang sa nakita nga niya na kailangan ng yaya sa isang malaking mansyon. Hindi niya alam na ito ang bahay ni Luis. May karanasan ka ba sa pag-aalaga sa bata? Ang tanong ni Luis kay Nancy nang mag-apply ito. Wala pa po pero mahilig po ako sa mga bata. Mahaba po ang aking pasensya sa kanila. Kumpleto ka ba sa mga dokumento? Opo, kumpleto po lahat. Heto po. Sagot ni Nancy, sabay abot ng brown envelope ng mga papeles niya. Binuklat ni Luis ang mga iyon at isa-isang tinignan. O sige, dahil talagang kailangan na ng mag-aalaga sa mga bata, ay susubukan ka na muna namin. Kapag tumagal ka ng 1 buwan, sige, ipagpatuloy mo na. Naku, maraming salamat po, sir. Kailangan ko po talaga ng trabaho. Hindi po kayo magsisising tinanggap niyo ako. Natuwa si Nancy nang makita ang kambal. Magaan kaagad ang loob niya sa kanila kahit hindi niya alam na anak niya ang mga ito. At ganoon din naman ang mga bata sa kanya. Hindi rin alam ni Nancy na minsan nang nagkaroon siya ng kaugnayan sa papa ng mga bata. Nakapiring noon ang mga mata niya, kaya hindi rin niya alam na ito ang mansyon ni Doña Luz. Aba, ang babango naman ng mga babies ko at mukhang nakakain na ng dinner. Opo sir, busog na po sila at nakaligo na rin. Ready na po matulog. Sabi ko hintayin lang muna kayo para makapag-good night. Aba, very good si Ate Nani ah. O sige, kiss na kay Papa para maaga kayong makatulog. O ikaw Nani, kumain ka na ba? Ako na munang tatabi sa mga bata ngayong gabi, ha? Kumain na po ako. Salamat. Sige po, punta muna ako sa servants' quarter. Good night po. Walang tiwala si Luis sa bagong nani, kaya kahit pagod siya, ay siya ang tumabi sa mga bata sa gabi. Sana'y gumaling na si Mama, kagad, para may kasama ng mga bata na mapagkakatiwalaan. Hating gabi ay umiiyak ng sabay ang kambal, kaya hindi agad nakatulog si Luis. Nagising naman si Nancy kaya agad siyang pumunta sa kwarto ng mga bata. Hinele niya ang isa at pagkatapos naman ay ang isa. Nakatulog naman kaagad ang kambal. Hindi raw sanay sa bata, pero napatahan niya agad ang mga anak ko. Ang weird pero wala pa rin akong tiwala sa kanya. Kailangan pa rin mag-ingat. Bulong niya sa kanyang sarili nang makita ang ginawa ng yaya. Kinabukasan ay maaga ring naghanda sa pagpasok si Luis kahit napuyat kagabi dahil may importanteng meeting. Nasa dining naman si Nancy at inaantay magising ang mga bata. Nagbilin si Luis sa chef na tignan-tignan ng kambal kasi wala siyang tiwala sa bagong nani. Nang magising ang kambal ay masaya silang yumakap kay Nancy. Kahit siya ay nagtaka kung bakit malapit agad ang mga bata sa kanya, ay ganoon din siya. Parang matagal na silang magkakilala. Kambal din ang mga anak ko. Siguro, kasing edad na rin nila itong mga alaga ko. Kumusta na kaya sila ngayon? Mayaman at mapagmahal naman si Doña Luz, kaya sa tingin ko ay nasa mabuti silang kalagayan. Gusto ko sana silang makilala balang araw pero parang hindi naman nila deserve ang masamang ina na katulad ko. At sa tingin ko, hindi rin papayag si Doña Luz. Ayoko rin magpakita sa ama nila dahil siguradong galit sa akin yun. Bulong niya sa kanyang sarili. Maghapon silang naglaro, kaya't napagod at maagang nakatulog ang kambal. Oh, bakit hindi mo ako pinahintay sa mga bata bago natulog? Napagod po yata sir kasi maghapon kaming naglaro. Sa susunod, ay huwag mong masyadong pagurin ng mga bata para mahintay nila ako sa pagdating ko. Naiinis na sabi ni Luis. Abala kasi siya buong araw at ang pagpapatulog sa mga bata na lamang ang oras niya sa mga ito at pinakabanding na nilang mag-aama. Sige po sir, pasensya na po, hindi na po mauulit. Kinabukasan ay naabutan naman ni Luis na gising ang mga bata pero nakakapit kay Nancy at ayaw pumunta sa kanilang papa.
Nagalit si Luis at pinilit kunin ang mga bata kay Nancy, kaya sabay umiyak ang mga ito. Bakit ayaw nang sumama sa akin ng mga anak ko? Hindi ko po alam, sir. Hindi ko naman po sila tinuruan na umayaw sa inyo. Siguro po dahil hindi kayo laging nakikita. Sa gantong edad ho kasi, ay nangingilala na ang mga bata. Alam nga namang hindi na ako pumasok para lamang makita nila ako palagi. Sige, patahanin mo na at sana makatulog na sila. Napuyat ako sa kanila kagabi. Inis na sabi ni Luis at saka padabog na tumalikod at bumalik na sa kwarto nito. Bakit kaya parang mainit yung dugo ni Sir sa akin? Hindi ko naman kasalanan na mas gusto ng mga bata sa akin eh. Pagkausap niya sa kanyang sarili. Nakatulog na ang mga bata ng mahimbing. Oh, Nani, huwag mo ulit pagurin ng mga bata para may energy pa silang makipaglaro sa akin mamayang pag-uwi ko. Opo sir, patutulugin ko po sa hapon para gising po sila sa pagdating nyo. Araw-araw ay nararamdaman ni Nancy na hindi maganda ang pagtrato sa kanya ni Luis. Halata rin niya na wala pa rin itong tiwala sa kanya. Ayaw naman niyang umalis dahil masaya siyang alagaan ang kambal at ito ang trabaho na nagpapasaya sa kanya. Dumating ang 3 taon ng kambal. Nagparty sila at napakasaya dahil marami ang mga bata at gumawa ng magandang program si Nancy. Hindi nila inaasahan na uuwi ang kanilang Lola Luz. Sadyang sinorpresa nito ang anak at mga apo. Masaya siyang sinalubong ni Luis. Welcome back, Mama. Masaya ako at nakabalik ka na. Pero hindi ka nagpasundo sa akin Sabi ng binata sabay yakap sa ina. Gusto ko kayong sorpresahin eh. Ang sabi ng kanyang ina. Pero siya ang nagulat nang makita niyang nagsiserve ng ice cream si Nancy. Luis, hindi mo sinabi sa akin natagpuan niyo na si Nancy. Laking pagtataka ni Lola Luz. Anong ibig mong sabihin natagpuan si Nancy? Ang bagong nani ng anak ko ang mga yan. Anak, si Nancy yan, ang ina ng kambal. Hindi niya alam na anak niya ang mga bata. Hindi ka rin niya kilala at hindi niya alam ang bahay na ito. Hindi ko rin alam na siya pala si Nancy. Ang ina ng mga anak ko. Hindi muna nagpakita si Doña Luz kay Nancy dahil gusto niya munang magpahinga sa mahabang biyahe. At nahihiya rin siya kay Nancy dahil sa ginawa niyang gulo sa buhay nito. Hindi pa siya handang harapin ito. Nang makapagpahinga na si Luz at makaalis na ang mga bisita, ay sa kanya hinarap ang dalaga. Oh, Nancy, kamusta ka na? Doña Luz, ano pong ginagawa niyo rito? Namutla ang dalaga at kinabahan dahil nagkaroon siya agad ng hinala. Tinawag ni Doña Luz si Luis para maipakilala si Nancy. Dito ako nakatira. Hindi mo alam dahil sa kagagawan ko. Nancy, patawarin mo ako sa nagawa ko sa'yo noon. Itong si Luis ang anak ko. Siya ang anak ko na nagkaanak nang hindi niya nalalaman. Ang kambal ang naging bunga ng pagsasama ninyo na hindi ninyo alam. Napakalaki ng kasalanan ko sa inyong lahat. Ang umiiyak na saad niya. Sila ho ang mga anak ko? Kaya pala magaan yung loob ko sa mga bata. Anak ko pala sila. Kaya pala malapit sila sa akin kaagad. Ay dahil ako ang tunay nilang ina. Kaya pala parang matagal na kaming magkakilala. Doña Luz, wag na po kayong umiyak. Napatawad ko na po kayo. Noon pa. Isa pa ay desisyon ko rin naman ang nangyari. At hindi niyo ako pinilit. Masaya rin ho ako at may mga anak na ako. Salamat, Iha. Napakabuti ng puso mo. Walang kibo si Luis. Ang babaeng pinapahanap niya ay sila pala ang nahanap. Nabigla siya sa kanyang mga nalaman ngayon. Alam niya na may pagkukulang siya kay Nancy dahil sa hindi maganda nitong pagtrato sa kanya. Ngayon ay siya naman ang nahihiyang lumapit sa dalaga. Mama, matutulog na po ako. Good night. Ayun lang ang nasabi niya at umakyat na siya sa kanyang silid. Napakunot naman ang noon ni Nancy dahil iyon lamang ang reaksyon ni Luis.
Pasensya ka na sa anak ko, Nancy. Mukhang nabigla siya sa mga nasabi ko. Magpahinga na kayo ng mga bata. Magpahinga na rin po kayo. Sabi ni Nancy at nang makapasok na sa kwarto ay niyakap niya ang mga anak. Lumuha siya dahil sa tuwa na ang mga anak na inaasam niyang makilala ay nasa harapan lang pala niya. Nang magising si Nancy ay nakaalis na si Luis, kaya inasikaso na niya ang mga bata. Iba ang sigla ng pag-aalaga niya ngayon dahil hindi na bilang nani, kundi bilang nanay na. Ipinatawag ni Doña Luz ang lola ni Nancy para ipaliwanag ang lahat at doon na rin pinatira sa mansyon. Gabi na ay wala pa rin si Luis, kaya hindi na pinaghintay pa ang mga bata. Nang dumating ito, ay sinilip lang niya ang mag-iina sa kwarto. Parang palaging tulala si Luis at parang hindi mag-sink-in sa kanya ang katotohanan na kahit ilang araw na ang nakalipas. Dumating ang linggo at walang pasok si Luis. Hindi niya alam kung paano pa niya maiiwasan si Nancy. Nagkulong siya sa kwarto niya pero lalo lamang siyang hindi matahimik dahil sa kwartong iyon nakasama niya si Nancy ng 2 buwan na hindi man lang niya nakikita at nakikilala. Dinalahan ng pagkain ni Doña Luz si Luis dahil hindi ito bumababa. Meron ka pa bang tinatagong lihim sa akin, Mama? Wala na anak, kaya sana bumalik ka na sa dati. May mga anak ka nang dapat inaalagaan, kahit tuwing wala kang pasok man lang. Pwede bang dito na lang sa kwarto ko sila maglaro, Mama? Sige anak, ipapaakyat ko na lang sila dito. Ang isang kasambahay nila ang nag-akyat sa mga bata dahil alam ni Nancy na hindi pa handa si Luis makipag-usap sa kanya. Kinabukasan ay nagmadali nang pumasok sa opisina si Luis, pero inihabol ni Nancy sa kanya ang mga bata. Mailap pa rin siya kay Nancy. Hindi pa niya ito kinakausap magmula nang malaman nila ang katotohanan. Kinagabihan, hinintay ni Doña Luz ang pag-uwi ni Luis. Anak, palagi ka nalang gabi kung umuuwi. Hindi mo habang buhay maiiwasan si Nancy. Hindi naman kayo kailangan maging mag-asawa kung ayaw nyo. Pag-usapan nyo lang naman kung paano ang gagawin nyo ngayon. Ngayong nalaman nyo na ang lahat-lahat. May sakit pa rin ako, anak. At maaring hindi na magtagal din ang buhay ko. Gusto ko sana na makitang maayos ang sitwasyon dito sa mansyon, alang-alang sa mga bata. I don't know, Mama. Ang hirap ng sitwasyon. Hindi ako komportableng kaharap o kasama siya. Kahit para na lamang sa mga bata, kailangan na pagtulungan niyo ang mga bata. Kailangan nila ng ama at ina na gagabay, mag-aalaga at magmamahal sa kanila. Sige po, Mama. Bukas, kakausapin ko na si Nancy. Mahirap po ang inihiling niyo, pero dahil mahal ko po kayo, pipilitin ko po kayong pagbigyan. Magpahinga na po kayo. Madamdaming saad ni Luis at hinagkan pa ang noo ng ina. Salamat anak. I'm glad you're back, Mama. Namiss po kita. Kinabukasan, hinintay ni Luis si Nancy sa dining table. Nang dumating si Nancy, kinabahan si Luis, kaya wala din siyang nasabi kung hindi. Good morning, Nancy. Bati ni Luis, pero nakaramdam siya ng pagkailang lalo na nang humarap sa kanya ang dalaga. Napakunot naman ng noo ni Nancy. Sa buong pamamalagi niya sa mansyon na iyon, ay iyon ang unang pagkakataon na nag-good morning sa kanya si Luis. Good morning din. Tipid na sagot ni Nancy. At nagmamadali na ngang umalis si Luis para pumasok sa opisina. Habang nasa daan ay naiinis siya sa kanyang sarili dahil iyon lamang ang nasabi niya. Naipangako pa naman niya sa kanyang ina na kakausapin na niya si Nancy. Torpe ko ba? Baka kaya dahil hindi ako nagka-girlfriend ay dahil torpe ako. Dinadahilan ko lang yung busy ako. Magsasorry lang naman ako kay Nancy hindi naman ako manliligaw. Bakit ba hindi ko magawa? Pride siguro to. Dahil hindi ako sanay na mag-sorry sa iba.
pagkausap niya sa kanyang sarili. Kinagabihan ay may pasalubong na dala-dala si Luis para sa mga bata. Sinabi niyang pakibigay din ang isang malaking supot sa kanilang mama, kaya tumakbo ang dalawa at binigay ito kay Nancy. Lumapit naman si Nancy at nagpasalamat kay Luis. Hindi tumitingin si Luis sa babae. Salamat. Walang anuman. Sorry nga pala. Hindi tamang pagtrato ko sa'yo. Mula nang dumating ka rito. Wala na po sa akin yun, sir. Huwag niyo na pong isipin na may galit ako. Nagtaka lang ako kung bakit ganoon kayo sa akin. Naging maayos naman po ang trabaho ko rito, pero palagi kayong naiirita sa akin eh. Hindi naman ako galit sa'yo, Nancy. Sadyang, hindi lang ako madaling magtiwala sa tao. At siguro ay nagselos ako. Dahil malapit agad sa'yo ang mga anak ko kaysa sa akin. Ngayon, ay alam ko na kung bakit. Ikaw pala ang kanilang nanay. Sige po sir, puntahan ko lang po sila at baka gising na. Nagiging personal na ang kanilang pag-uusap, kaya si Nancy na mismo ang umiwas. Tawagin mo na lang akong Luis. Hindi ka na yaya ng mga anak natin. Ay, anak ko pala. Okay, Luis. Hiyang-hiya pa rin si Luis sa kanyang ginawa. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasabi niya na iyon kay Nancy sa wakas. At least, nagawa na niya ang sinabi niya sa kanyang mama. Sa tuwing uuwi si Luis, ay may pasalubong siya palagi sa kanyang mga anak. At mayroon din siyang pasalubong para kay Nancy. Kaya't nagselos naman kunwari si Doña Luz. Hamo bukas, ay meron ka rin naman. Ano bang gusto mo, Mama? Nagbibiro lang naman ako, anak. Naglalambing lang. Alam mo namang marami ng bawal sa akin na pagkain dahil sa sakit ko. Okay lang ako. Masaya na ako na palaging may pasalubong para kay Nancy. She is the mother of your children. She deserves your kindness. Kinagabihan ay may dalang bouquet ng bulaklak si Luis. Kinabahan si Nancy nang makita ito dahil baka para sa kanya ito. Hindi pa siya nakatanggap nito kahit kailan. Oh, Mama, itong flowers for you para hindi ka na magtampo. Uwi ka ng binata sabay halik sa kanyang ina. Ay, salamat naman anak. Akala ko ay para kay Nancy ito. Wow, ang bango-bango naman. Oh Nancy, pakilagay nga sa vase ito na may tubig. Salamat. At nilagay nga ni Nancy ang mga bulaklak sa vase habang inaamoy ang mga ito. Nakita iyon ni Luis. Bibigyan ko ba si Nancy ng bulaklak? Baka naman isipin niya, nanliligaw ako. Nakakahiya. Sabi ni Luis at umiwas na lamang siya sa dalaga. Bago matulog ay kumuha sa ibaba ng tubig si Luis at nakita niya si Nancy na nagpupunas ng lamesa. Oh, bakit ikaw yung gumagawa niyan? Hindi ka naman helper dito ah. Hindi naman to nakakapagod at wala rin naman akong gagawin. Ang mga bata ba tulog na? Oo, tulog na sila. Napagod sa kakalaro namin. Ikaw, bakit gising ka pa? Maupo ka muna. May sasabihin sana ako sa'yo. Biglang kinabahan si Nancy. Manliligaw ba ito sa kanya? Ano kaya ang isasagot niya kapag nagkaganoon? Do you remember nung pumapasok ka sa kwarto ko at may nangyayari sa atin? Gusto ko sanang humingi ng tawad. Talagang hindi ko alam yung ginagawa ko noon. Bago ako matulog, umiinom ako ng alak para makapag-relax at makatulog. Akala ko panaginip lang ang lahat. Sana mapatawad mo ako. Baka iniisip mo ngayon na masama akong babae. Bayaran. Kinailangan ko lang kasi ng pampa-opera para sa lola ko nung mga sandaling iyon. Kaya napilitan ako na gawin yun. Hindi ko rin naman ginusto yun na nangyari sa atin. Pilit ko ngang kinalimutan ang mga nangyari sa buhay ko. Nagkasakit ako ng matagal ding panahon. Pero mabuti na lang at gumaling din ako. Naikwento nga yan ni Mama sa akin. Kaya nahihiya ako sa'yo. Dahil parang sinamantala niya ang kagipitan mo.
Pero sana maging okay na sa ating lahat ang mga nangyari. Lalo na sa ating dalawa. Wala namang mangyayari kung hindi tayo magpapatawad sa bawat isa. Kaya, friends, sabay abot niya ng kanyang kamay kay Luis at si Luis naman ay ganoon din. Nagkwentuhan pa sila ng kaunti at pagkatapos ay naghiwalay na rin. Pumasok na si Luis sa kwarto niya at ganoon din si Nancy sa kwarto nito. Hindi makatulog si Nancy ng gabing iyon. Akala niya ay manliligaw na si Luis sa kanya at si Luis ay ganoon din, hindi makatulog. Bakit hindi ko pa pinagtapat kay Nancy na may nararamdaman na akong pagmamahal sa kanya? At paano kung hindi naman niya pala ako gusto? Sa silid naman ni Nancy ay ganoon din. Bakit ba ganoon ang nararamdaman ko kanina? Bakit umaasa ako na liligawan niya ako? At bakit naman nalungkot ako nung hindi niya ako liligawan? Kung ano man yung nararamdaman ko, dapat ko nang tigilan. Hindi naman niya ako mahal at masasaktan lang ako kapag umasa pa ako. Isang araw ay maagang umuwi si Luis. Nadatnan niyang nagdidilig si Nancy at naglakas loob siyang kausapin ito para ayain mag-date. Oh, bakit? Bakit nagdidilig ka ng mga halaman? Baka mapagod ka niyan. Nag-aalaga ka pa ng mga bata. Hindi naman to nakakapagod. At isa pa, tulog na rin kasi yung mga yun eh. Naboboard ako. Hindi nga. Nabobore ka? Tara, kain na lang tayo sa labas. Nariyan naman yung mga kasambahay para bantayan yung mga bata. At tulog din naman sila kamo, di ba? Okay lang naman sa akin. Saan mo gustong kumain ba? Kahit saan. May alam akong restaurant na masarap ang steak. Naku, hindi ako nabubusog kapag mahal yung babayaran sa restaurant. Kung kumain na lang kaya tayo sa karinderya, okay lang ba sa'yo? Pero baka naman sumakit yung tiyan mo. Hindi naman ako ganoon kaselan. May mga karinderya naman na malapit sa opisina namin. At minsan, sinasamahan ko ang mga empleyado namin na kumain doon. Hindi pa naman sumakit yung tiyan ko kahit minsan. Seryoso? Sumasama ka sa mga empleyado mong kumain sa karinderya? Parang hindi halata ah. Grabe ka naman. Hindi naman ako maarte. Bakit naman? Ganun ba tingin mo sa akin? Mukha ba ako maarte? Hindi. Para kasing sobrang guwapo mo. Sobrang yaman nyo. Parang hindi tipo mo ang kakain sa karinderya. Nagagwapuhan ka sa akin? Kinikilig na tanong ni Luis. Ha? Hindi no. Natatarantang sagot niya. Hindi niya napansin na napamalas na pala niya ang tinatagong paghanga sa binata. Sayang naman. Akala ko naman nagkakagusto ka na sa akin. Ako pa naman ay crush na kita. Pilyong sabi ni Luis. Ang totoo ay crush na crush niya si Luis at sa tingin niya ay gusto rin siya nito. Pero hindi niya iniisip ang posibilidad na iyon dahil nga magkalayo ang kanilang estado sa buhay. Natuloy nga ang date nilang dalawa sa karinderya. Iniwan muna nila ang mga anak nila sa mga kasambahay. Alam naman nila na hindi pababayaan ang mga iyon. Aba, okay din tong karinderya na ito. Sabi ni Luis nang dumating sila sa karinderya. Masarap ang mga pagkain at malinis pa. Anong paborito mo rito? Lechon kawali at saka tapsilog. Tapos dudurugan ko ng maraming sili. Naku, napakasarap nun. Mahilig ka pala sa mga maanghang. Oo. Ikaw din ba? Natakot ako sa maanghang eh. Nung bata kasi ako, nakakain ako ng sili. Kaya simula noon, hindi na ako muling kumain pa ng maanghang. Masarap ang maanghang. Huwag ka lamang ngunguya ng sili. Maya-maya pa ay dumating na nga ang kanilang mga pagkain. 2 plato ng lechon kawali at may malulutong na balat. 2 plato ng tapa at itlog, fried rice at 1 platito ng mga dinurog na sili. Nakakatakot naman yung mga namumulang sili. Ha?
Kung hindi mo kayang kumain ng sili, gawin mo na lamang na sausawan. Lagyan mo na lang ng suka o toyo. Masarap yan, promise. Sige na nga lang. Naiiling na sabi ni Luis. Masaya silang kumain at natuwa pa nga si Luis dahil masarap naman pala ang maanghang. Alam mo, tama ka. Mas masarap nga itong mga pagkain kapag maanghang. Nakangiting saad ng binata. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Alam mo, nakakatuwa ka. Ah? Bakit naman? Anong ginawa ko? Kasi kakaiba ka. Malayo ka sa mga babae na nakilala ko. Kayang-kaya mo maging masaya sa mga simpleng bagay at kaya mong magpatawad. Simple lang kasi yung buhay. Ayoko namang gawin yun na komplikado. Isa pa, sabi nga nila life is short eh. Bakit naman tayo mabubuhay sa kalungkutan o sa galit? That makes sense. Mapalad ang mga bata at ikaw ang kanilang ina. Kaya maganda rin ang pagpapalaki mo sa kanila. Ganoon din naman sila na ikaw yung ama nila. Napakabait mo at napaka mapagmahal mo din. Paano mo naman nasabi yan? Masaya ka bang mahal na kita? Tili yung tanong ni Luis na dinaan sa biro ang nararamdaman para sa ina ng kanyang mga anak. Namula naman ang magkabilang pisngi ni Nancy. Pinaghalong hiya at kilig ang kanyang nararamdaman. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Tara na nga lang at baka hinahanap na tayo ng kambal. Akmang tatayo na si Nancy nang hawakan ni Luis ang kanyang kamay. Mamaya na tayo umalis. Gusto pa kitang kasama. Para ka namang high school oh, at saka magkasama naman tayo sa bahay. Tara na nga lang at baka hanapin pa tayo ng mga yun, yung mga bata. Kunwari pang naiinis si Luis, pero sumama naman na siyang umuwi. Heist, nakakainis naman oh. Minsan nga lang akong maglambing. Linggo kinabukasan at walang pasok si Luis. Nasundan na naman ang lambingan ng dalawa. Oh, wala akong pasok ngayon. Mamamasyal tayo, Mama. Ay, huwag niyo na akong isama. Magkukwentuhan na lang kami rito ng lola ni Nancy. Kayo na lang ni Nancy at ang mga bata. Nakangiting sabi ni Doña Luz. Sa park ay magkatabi sa bench sila Nancy at Luis, pero may puwang at distansya ang pagkakaupo. Lumapit si Luis kay Nancy ng sobrang lapit at hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi lang sana friends. Ang gusto kong mangyari sa atin, Nancy. Pwede bang masigit pa roon? Matagal ko na itong nararamdaman. Kaya lang, natatakot ako na baka hindi mo ako magustuhan. Noong binigyan mo ng bouquet yung mama mo, akala ko para sa akin yun. Nalungkot ako. Akala ko magtatapat ka na sa akin. Doon ko na siguro sa sarili ko na mahal na pala kita. So, paano? Panindigan na natin to. Total, may mga anak na rin naman na tayo. Sigurado ka na ba riyan? Baka masaktan lang ako Bakit ko naman sasaktan? Ang ina ng mga anak ko. Eh di parang sinaktan ko na rin ang mga mahal kong anak. Kung sa bagay, may punto ka. Siguraduhin mo lang at kapag niloko mo ko, isusumbong kita sa mama mo. Halakhak naman ni Nancy. Pero ang totoo ay punong-puno ng kaligayahan ang kanyang puso. At nagyakapan ang dalawa habang pinapanood ang kanilang mga anak na naglalaro. Maya-maya pa ay nakita ng mga ito na magkayakap sila. Tila nagtaka pa ang mga ito pero tumakbo na sila patungo sa kanilang daddy at mommy at nakiyakap na rin. Naging maayos naman ang samahan nila pero hindi pa rin sila nagsasama sa iisang kwarto. Si Luis ay sa kwarto pa rin niya natutulog at si Nancy naman ay sa silid pa rin ng mga bata. Siya na ang katabi ng mga ito gabi-gabi. Alam nilang mahal nila ang bawat isa pero hindi pa sila opisyal na magkasintahan. Pareho pa kasi silang hindi handa ng mga panahon na iyon. Isang gabi ay may pangyayaring susubok sa tatag ng kanilang sinisimulang pamilya. Oh,
Bakit gising ka pa? Tanong ni Luis nang pumarada siya at papasok na siya sana ng mansyon nang makita niya si Nancy. Ang taas-taas kasi ng lagnat ni Bunso eh. Ang putla pa niya. Nag-aalala ako baka kung ano na. Halos maiyak siya habang nagkukwento. Si Drake may lagnat. Si Jake may lagnat din ba? Bakit hindi mo ako sinabihan kagad? Para sana nakauwi ako. Akala ko kasi bababa din yung lagnat at saka naisip kong baka mapano ka pa sa biyahe kaya hinintay na lamang kita na umuwi. Si Drake, nasan? Nasa kwarto kasama si Jake. Halika. Nang makita ni Luis ang anak ay nagsimula na itong mag-seizure. Hindi na sila nag-aksaya pa ng panahon at dali-dali na nga nilang dinala ang bata sa ospital. Nang makarating sa ospital ay agad na sinuri ang bata. Sinabi sa kanila na kailangan daw sumailalim ang bata sa kidney transplant dahil hindi na raw gumagana ang pareho nitong kidneys. Bakit hindi ko man lang nalaman? Napakasama ko namang ama. Puro trabaho lamang ako at di ko man lang napansin na may sakit na pala siya. Umiiyak na saad ni Luis. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo naman kasalanan yun eh. Alam kong kailangan mo lang din magtrabaho para mabigyan sila ng maayos na buhay. Sabi niya na pilit pinapakalma si Luis. Salamat at naiintindihan mo ko. Wala yun. Tayong dalawa lang din naman ang magdadamayan sa gantong sitwasyon eh. Walang maidudulot na maganda ang magsisihan. Kailangan nating maging matatag para sa mga anak natin. Kailangan nila tayo ngayon, higit sino pa man. Habang nag-uusap sila, ay dumating ang doktor at sinabing kailangan na nilang magpasuri para malaman kung compatible sila. Para sa ikatatahimik ng puso ni Luis, ay nagpa-DNA test na rin silang dalawa. Pumayag din naman si Nancy. Makalipas lamang ang ilang araw, dumating na nga ang resulta. At hindi compatible si Luis, pero si Nancy ay compatible. Pasensya na kung kinailangan pa natin ng DNA test. Para lang din naman makasiguro tayong dalawa. Hindi lang naman para sa'yo. Para sa akin na rin. Wala namang problema sa akin yun. Salamat naman. At least, nalaman nating tayo talaga ang tunay na magulang ng kambal. Masaya ako at panatag na rin ang loob ko na siguradong anak ko nga sila. Mabuti naman kung ganon. Pero teka, paano nangyaring hindi ako compatible sa mga anak natin? Ang sabi ng doktor ay may mga ganoong pangyayari daw talaga minsan. Kahit na tayo ang totoong magulang ng mga bata, ay maaari pa rin silang hindi maging compatible sa atin. Nakakalungkot naman. Hayaan mo na, compatible naman kami kaya magtatagumpay pa rin naman ng transplant ng anak natin. Sigurado ka ba? Oo naman. Worried lang kasi ako sa'yo eh. Paano kung hindi kayanin ng katawan mo yung transplant? Huwag ka na mag-alala sa akin. Kahit na anong mangyari, ibibigay ko ang lahat para sa anak natin. Emosyonal na sabi ni Nancy. Pero paano ka? Paano kung may mangyaring masama sa'yo? Hindi ko na iniisip yan sa ngayon. Ang importante, gumaling yung baby natin. Hindi ka ba natatakot? Medyo natatakot din. Pero hindi ko iniisip. Ang importante, gumaling yung bata. Ganoon naman ang magulang, hindi ba? Hindi natin iniisip ang sarili natin. Mas priority natin ang mga bata. Napakabuti mo. Proud akong nanay ka ng mga anak ko. Seryoso ka ba riyan? Oo naman. Ang totoo ay nandiliit na ako dahil alam kong mayaman ang pamilya ninyo at ako isang mahirap lamang na tindera sa palengke. Madungis at mabaho yung trabaho ko. Hindi naman importante yun. Maaaring salat ka nga sa material na bagay o sa pera. Pero napakabuti ng puso mo. Hindi mo na nga iniisip yung sarili mo eh. Ang iniisip mo lang kung gagaling pa yung anak mo. Kahanga-hanga ka at salamat sa pagmamahal mo sa mga bata. Kahit pa noong una na hindi mo naman alam na anak mo sila, ay kita kong pagmamalasakit mo sa kanila. Pero teka, kailan daw ba magsisimula yung operasyon? Kailan daw isasagawa ba yung transplant? Kailangan daw munang ihanda ka.
para sa maaaring maging komplikasyon. Siguro mga 2 linggo rin yun. Kailangan mong maging malusog. Kailangan maging stable ang pag-iisip mo at pangangatawan. Sa loob ng 2 linggo ay pinalakas ang katawan ni Nancy. Masyado rin kasi siyang payat kaya pinataba muna ng kaunti. Kumuha sila ng pansamantalang yaya ng mga bata dahil hindi pwedeng mapagod o mapuyat si Nancy. Sa loob ng 2 linggong iyon ay naging malapit lalo ang loob nila sa bawat isa. Isang araw ay nagulat si Nancy na nasa bahay pa si Luis kahit tanghali na. Hala, late ka na. Hindi ako late. Hindi talaga ako pumasok. Hala, bakit naman? Sinisigurado ko lang na maayos ang isip at pangangatawan mo bago ang operasyon. Hindi na muna ako pumasok sa opisina. Naku, baka mapabayaan mo na trabaho mo Nag-aalala lang saad ni Nancy. Nahihiya na siya sa abala kay Luis. Ano ka ba? Hindi naman ako empleyado roon. I own the company. Kaya walang boss na magagalit sa akin. Nagtalaga na lamang ako ng tao na mangangasiwa muna habang wala ako. Nais ko kasing ako mismo ang personal na mag-alaga sa'yo, pati na rin sa ating mga anak. Nakangiting saad ni Luis at hindi naman maitago ni Nancy ang tuwa, kaya tumalikod na lamang siya. Oh, bakit ka biglang tumalikod? Kinikilig ka ba? Hindi no, diyan ka na nga lang. Pupuntahan ko pa ang mga bata. Sabi niya sabay iwas pero nang tumalikod siya ay abot tenga ang kanyang ngiti. Lumipas ang 2 linggo at isinagawa na nga ang operasyon. Naging tagumpay naman iyon. Si Luis din ang naging bantay sa ospital sa mag-ina. Si Luis rin ang unang nasilayan ni Nancy nang siya ay magising. Luis? Mahal ko, kumusta ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ng binata. Ayos naman ako. Kumusta si Drake? Ligtas na siya. Stable na siya. Kaya magpagaling ka kagad para makapaglaro na kayo ng mga bata. Emosyonal na saad ni Luis. May mga kasambahay at kaya mo naman ako ipakuha ng private nurse. Bakit ikaw pa nagbabantay dito? Bakit? Ayaw mo bang ako magbabantay sa'yo? Hindi naman sa ganon. Nahihiya lang kasi ako na yung dating amo ko na yung nagbabantay at nag-aalaga sa akin. Ikaw na ngayon ang inutusan ko. Nakakahiya naman sa'yo. Heist. Sana naman. Hindi na dating amo yung tingin mo sa akin. Pwede bang tatay ng mga anak mo na lang? Kung gusto mo, pwede rin namang boyfriend o kaya asawa. Puro ka talaga kalokohan, no? Oo. Pero may mga bagay din naman na hindi puro kalokohan lang. Seryoso. Katulad na lang nung pwedeng maging nobyo o asawa mo na lang ako. Namula ng todo ang mukha ni Nancy. Napakayaman naman kasi at napaka-successful ni Luis, kaya hindi niya nakikitang may kinabukasan silang dalawa. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Maghanap ka na lang ng iba. Huwag na ako. Bakit naman? Akala ko ba malinaw ng mahal natin ang bawat isa. Magkaibang-magkaiba ang mundo natin. Hindi magiging madali ang bagay-bagay para sa atin. Alam ko magiging komplikado ang lahat. Pero I'm sure it's going to be worth it. Ayoko ng komplikado. Gusto ko ng simple at payapa ang buhay. Hayaan mo na lang ako na maging nanay ng mga anak ko. Ang tagal-tagal ko rin namang hindi sila nakasama at gusto ko namang bumawi. Hinawakan ni Luis ang magabilang pisngi ni Nancy. Magiging maayos din ang lahat. Mahal kita at alam kong mahal mo rin ako. Sana ipaglaban mo ang pagmamahalan natin. Ang hiling ko lang naman ay magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka sa pagmamahalan natin. Magtiwala ka sa pamilyang bubuin natin. Madamdaming sabi ni Luis. Nakatitig si Nancy sa mga mata ng lalaki at ramdam niya ang sinseridad nito. Talagang gusto nitong bumuo ng pamilya na kasama siya. Pangako? Pangako. Sagot naman ni Luis. Simula nga ng araw na iyon ay naging magnobyo na ang dalawa.
Magkasama pa rin sila sa bahay at ginagampanan nila ang kanilang mga tungkulin bilang ama at ina ng mga bata. Napakasaya ni Nancy kahit wala siyang ama at ina ngayon, ay meron naman siyang sariling pamilya. Handa siyang gawin ang lahat para maging masaya ang kanyang mag-aama. Naging matagumpay din naman ang operasyon. Doon nga lalong minahal ni Luis si Nancy dahil ramdam niya kung gaano nito kamahal ang mga anak nila. Kaya nitong itaya ang sariling buhay, masiguro lamang na magiging maayos ang kanilang mga anak. Nang makauwi sa bahay, ay kinausap ni Doña Luz si Nancy. Iha, natutuwa ako dahil nagiging maayos na kayo ng anak ko. Pero bakit nga ba hindi pa kayo nagpapakasal? Natatakot po ako eh. Magkalayo po yung mundo namin ng anak niyo. Natatakot lang po ako na baka kapag nagpakasal kami, ay may iba siyang makilala na higit sa akin. Aba, hindi naman ganoon yung pagpapalaki ko sa anak ko, iha. Maayos na lalaki si Luis. Alam kong mahal ka niya at seryoso siyang buuin ang pamilya niyo. Alam ko naman po, hindi ko lang talaga maiwasang matakot. Magtiwala ka lamang, iha. Salamat ho sa pagtanggap sa akin. Parang anak na rin ang turing ko sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo ay wala naman akong mga minamahal na apo. At sa tingin ko ay hindi na rin ako magtatagal. Gusto ko sana na may makasama ang anak ko kapag wala na ako. Gusto ko na mayroong magmamahal at mag-aalaga sa kanya kahit wala na ako. Wala naman kasi siyang mga kapatid. Huwag na po kayo magsalita ng ganyan. Mahaba pa po ang buhay niyo at matagal pa ho kayong makakasama ng mga apo niyo. So, ibig sabihin ba nito, papayag ka nang magpakasal sa anak ko? Isang masiglang ngiti naman ang rumihistro sa mukha ng matanda. Eh bakit kayo po yata'y nagpo-propose para sa anak niyo? Halakhak niya sabay pisil sa kamay ng matanda. Ay, hindi ako. Ayun siya oh. Nguso ng matanda sa anak. Paglingon ni Nancy ay nakaluhod na si Luis sa likuran niya at may hawak na kahon ng singsing. Nakangiti ito at nakatitig sa kanyang mga mata. Hala ka, anong ginagawa mo? Ang gulat niyang tanong at tinakip sa muka ang parehong kamay nito. Ano po, Eddie? Nagpo-propose. Nancy, buuin na natin ang pamilya natin. Gusto kitang makasama sa buong buhay ko. Maaaring hindi magandang naging simula natin. Pero sa huli, ay magkasama pa rin naman tayo. Will you marry me, Nancy? Oo, pakakasalan kita. Ikaw din ang nais kong makasama sa araw-araw ng buhay ko. Lumuluhang sagot naman ni Nancy. Isang araw, tinanghali ng gising si Nancy kaya agad siyang nataranta. Masama kasi ang kanyang pakiramdam. Kaya hindi siya nagising sa kanyang alarm clock. Nang maalimpungatan siya, ay dali-dali siyang bumangon at laking gulat niya na wala sa kwarto ang kanyang mga anak. Hala, nasaan ang mga bata? Baka makalabas sila ng gate o mahulog sa hagdan. Patakbong bumaba ng hagdan si Nancy pero laking gulat niya nang nasa sala pala ang mga bata at naglalaro kasama ang kanilang ama. Bakit gumising ka na kagad? Nagulat kasi ako na wala na ang mga bata sa tabi ko. Hinayaan na muna kasi kita na makapagpahinga. Alam kong masama yung pakiramdam mo eh. Teka, may meetings ka today, di ba? Nag-aalalang tanong ng dalaga at tuluyan na itong bumaba ng hagdan at naupo sa may sofa. Nang makita naman siya ng mga bata, ay naguunahan pa ang mga ito para yumakap at magpakalong sa kanya. Hello mga anak! Sabi niya sabay yakap sa kambal. Meron nga, pero kinansel ko. Pero importante yung mga meetings na yun, di ba? Ilang linggo mo na rin yung pinaghandaan. Sana ginising mo na lamang ako. Totoo na mga importante ang mga iyon. Pero mas importante ka. Kailangan ay nakakapagpahinga ka. Lalo na ngayon at abala tayo sa pag-aasikaso sa kasal natin. Pero paano ang mga bata? Hindi ka naman nila yaya. Ina ka nila. At ako ang ama. Hindi ba't nag-uusap na tayo? Na pagtutulungan natin ang pag-aalaga sa kanila. Hindi porket ikaw ang ina.
ay papasa ko na sa iyo ang lahat ng hirap. Tatay nila ako, kaya pagtutulungan natin. Okay, Nancy? Salamat. Kinikilig na sabi niya. Sino ba namang hindi kikiligin? Sa gwapo na, ay napaka-sweet pa. Bonus na lang, naubod pa ito ng yaman. Baka nagugutom ka na. Nagluto ako. May pagkain na kahain sa lamesa. Sasamahan ka namin kumain ng mga bata. Pumasok na si Manang? Akala ko Lunes pa siya papasok. Gulat niyang tanong dahil ang alam niya ay nakalive ang kanilang cook. Oo nga, sa Lunes pa. Sinong nagluto? Ako, Uwe! Halakhak ni Nancy na hindi pa rin makapaniwala na ang dating amo na ubod ng sungit ay ipinagluluto pa siya ngayon. oo nga. Mahirap ba yung paniwalaan? Hindi naman, pero hindi ka naman kasi marunong magluto kasi ah. Hindi nga. Pero, if there's a will, there's a way. Kaya kong gawa ng paraan kapag talagang gusto ko ang isang bagay. Isa pa, malapit na tayong maikasal. Dapat alam ko na yung mga ganyang bagay. At bakit mo naman pipilitin na magluto para sa akin? Kasi, deserve mong pagsilbihan at alagaan. Deserve mong ikaw naman ang mahalin. Deserve mong pasiyahin. Masyado mo naman akong pinapakilig niyan eh. May ihina ako sa sobrang kilig nito. Baka masanay naman na ako dyan. Mahirap na yan baka hanap-hanapin ko. Mas okay nga yung ganito eh. Yung hahanap-hanapin mo. At dahil plano ko talaga na araw-araw kang pagiligin. Sus, sa simula lang yan. Hindi naman na tayo mga high school na panay focus sa love life. Isa pa, baka naman pag nakakita ka ng mas magandang babae, malimutan mo ako. Hindi naman tayo simpleng mag-MU o magjowa. May mga anak na tayo. At ikakasal na rin tayo. Kung anumang nararamdaman ko para sa'yo, ay hindi lang yun pansamantala. Ang totoo niyan ay, ikaw ang nakikita ko makakasama ko habang buhay. At pagtutulungan nating palakihin ang mga anak natin. Nakakatuwa naman. Hindi ko inakalang madidinig ko mula sa'yo ang mga katagang yan. Hindi ko akalain na sa ganito pa rin hahantong ang lahat. Hindi na ako nagsisisi sa ginawa ko dati. Kapalit ng pera. Naging maayos din naman kasi ang lahat eh. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Magtiwala ka lamang. Lumipas pa ang mga buwan at tuluyan nang kinasal sina Nancy at Luis. Sa isang kwarto na rin sila natutulog at ang mga bata ay lumalaki na rin at kaya nang matulog sa kanilang sariling kwarto. Isang gabi na nakaupo sila sa kama at nakasandal sa headboard, nagbabasa ng libro si Luis habang nagpapatuyo naman ng buhok si Nancy. Mahal, ang weird minsan ng pakiramdam na nandito tayo ngayon sa kwartong to. Dito nabuo ang mga kambal natin. Kaya nga nung una, nagalit ba ako kay mama? Pero sabi nga nila, things are happens for a reason. Maaaring pangit ang simula natin, pero heto naman tayo at mahal na mahal natin ang bawat isa. Ang bilis nga ng panahon eh. Ang lalaki na ng mga bata. Sa susunod na pasukan, mag-aaral na sila sa preschool. Lumalaki na nga sila, kaya dapat sundan na natin sila. Aba, sobra ka na ha? Ikaw kaya mga anak? Sabi ni Nancy, sabay hampas sa braso ng asawa. Kambal naman na baby girls, para naman kumpleto na tayo. Ayoko nga. Gusto ko munang ma-enjoy ang mga baby boys ko. Alam ko naman na marami ding panahon ang nawala sa amin kaya gusto ko naman mag-focus muna sa kanila. Sa akin ka lang mag-focus, please. Pili yung sabi niya, sabay hila kay Nancy at niyakap ito. Naging malambing at mapagmahal sila sa bawat isa. Hindi rin nagtagal ay nagbuntis muli si Nancy, pero sa pagkakataong ito ay naging maayos na sila. Tuwang-tuwa din si Doña Luz dahil natupad ang pangarap niya na magkaroon ng maraming apo. Naging malusog siya at humaba pa ang kanyang buhay. Para bang kumukuha siya ng lakas sa mga apo na inaalagaan niya. Gaya nga ng hiling ni Luis, ay naging kambal namang babae ang sunod nilang naging anak. Naging masaya ang kanilang pamilya.
Walang mag-aakala na ang sinimulan sa mali ay pwede palang magwakas sa tama. Mahalaga din ang pagpapatawad sa mga taong nagkamali sa atin dahil magiging hadlang ito sa masayang buhay. Wakas.